Mga battle rapper, nagbebenta ng gamit para may maitulong sa mga nasalanta sa Cebu. Saint Ice nakita ang pagkakamali sa laban kay Katana. At Rapian wala palang alam sa anime kaya hindi makapag-rebat. Alamin natin ang mga yan, so tara. Dahil nga sa matinding nangyari sa Cebu City sa nagdaang bagyo, nagkanya-kanyang benta ng mahalaga nilang gamit. Ang mga idolo natin mga battle MCs, ang mga gamit na pinapabid nila ay minsan nilang nagamit sa kanilang mga battle. Sa mga gustong makibid, punta lang kayo sa mismong page nila. Sa kabilang balita naman, naging maganda nga ang palitan ni Katana at Saint Ice sa semifinals ng Isa Buhay. Itong nakaraang Belta Balentong 12, nakuha nga ni Katana ang panalo. Bagamat nakuha ni Katana ang panalo, still malakas ang pinakita ni Saint Ice sa laban na ito. Sa interview nga ni Saint Ice kay Batas, sa segment itong pag-usapan natin pare, dito ay sinabi ni Saint Ice ang nakita niyang pagkakamali sa naging laban nila ni Katana. Checkmate ako dun Hindi. Mas maganda yung napili niya na angle. Maganda din yung akin for me. Kasi ganun, similar kami in that sense na medyo strategist kami pagdating sa ganun, sa gagamitin na angle, sa placement. Pero hindi ko gaano na elaborate yung akin. Hindi ko napili yung tamang, kasi di ba magsusulat ka na madami. Tapos pipiliin mo kung ano yung sasalaksak mo sa angle na yon. Hindi ko napili yung mga tama. Talaga? Oo. Tapos parang sa kanya, perfecto lahat. Kasi gamay na gamay niya yung ganun eh. Okay. So, ano naging basehan mo sa pinili mo? Ano tingin mo malakas yung mga punto, yung mga punchline? Alam mo yun? Imbis na yung punto, kasi yung mga malalakas ko na angle for certain rounds, feeling ko dapat punto ang nilagay ko para mailahad yung itong angulo na to. Yeah. Ang Ano pinili ginawa ko yung mo? punchlines. Pina-punchline mo. Punchline count. Kasi tournament eh. Yeah. Yun yung thinking ko eh. Kasi para sa akin, Isa Buhay, para siyang amateur boxing. Hindi na amateur level. Pero 'di ba sa Olympics yung puntos ang tinitignan. Yun nga. Yun nga, ganun. So yung punch count ang hinabol ko. Okay. Tsaka So yung anong pagsiksik ginagawa sa mo? oras. Sabi mo na hindi imbis na punto ang nilagay mo, pina-punchline mo siya, nilalaro mo siya. Mas ganun, kumbaga ginagamitan mo ng wordplay imbis na direct to the point ng mga punto na madidiin, ganun. Oo, na dapat pala hinaluan ko ng, for me, dapat hinaluan ko ng ganun para mas naging klaro sa ganun kalaking audience yung angle. Tsaka sa judges. Kasi may part din, pansin ko dun sa pagganyan na yung venue, may certain parts ng stage na hindi mo masyado nadidinig agad. Yeah. Para hindi agad nababato yung sound. Pag ako nagja-judge siya ganun, napansin ko, medyo bingi pa naman ako. Kaya ayun. So para mo bang sinasabi na kapag kung kunwari quarantine battle yun, iba ang resulta nun? Pwede. Shit. Depende pa rin sa judges. Pero depende iba sa judges. yung kumbaga mas ramdam mong effective siya sa mas konting kausap. Oo, which yun ang sakit ko eh. Mula pagbalik ko kasi yung first year ko or so. Yung first year ko, small room lahat maliban dun sa isang TIU. Which compared sa Metro 10 is these days, hindi na siya ganun At sa huling balita, sa labang Rapian vs GL nga, ang isa sa mga tumatak na linya ni GL ay yung mga anime reference niya, like yung One Piece Kim, Zoro na paparating pa lang, at yung kay Ace na butas ang dibdib. Kapansin-pansin nga na hindi nag-rebat si Rapian about dito. Samantalang ito yung mga haymaker ni GL na dapat i-rebat. Pero sa video nga na ginawa ni Rapian, dito sinabi niya na hindi siya gaanong pamilyar sa mga anime, kaya hindi niya na-rebat yung mga anime reference ni GL. Tumatak na linya halos sa mga tao yung kay Zoro. May alam ako sa One Piece pero parang hindi mo pa nga siya mako-consider na surface level knowledge yung alam ko sa One Piece eh. Kumbaga tas hindi ako familiar dun kay Zoro na laging late. Tas pinaliwanag na lang din ng mga pinagtanong ko ayun sila Slack One, sila Pistol. Hindi ko din talaga alam yun. Tas pinaliwanag nila na si Zoro nga daw laging late. Tas nasabi ko, yun yung isa natutunan ko na pag may
pag may nagamit ka sa kalaban na sobrang effective pagdating sa tao, tas sa'yo pagkabanat mo, tas hindi maintindihan ng kalaban mo, parang sobrang mas malakas yung impact, alam mo yun. Kumbaga nanonood ako ng anime pero hindi ako familiar masyado sa One Piece, kaya parang sobrang lupit nun na nagawa niya. I mean, magagawa niya talaga yun kasi 'di ba tangina GL pero yung kumbaga hindi ka kasi makapalag kasi hindi mo alam kung paano mo siya papalagan kasi nga wala kang alam dun sa reference niya. Kaya yun tangina sobrang kaya ang pagkatapos ng tangina kailangan ko pa pala talagang mas mag-aral. I mean, hindi lang sa anime sa mas malawak pa mga bagay para mas lumibel ganun. Tangina pero yun ganun. Kumbaga kasi 'di ba yun nga si Loons parang hindi niya masyadong trip yung anime kasi hindi siya masyado nanonood ng anime pero kumbaga hindi mo siya pwedeng i-minus dun sa nag-spit dahil lang ako katulad niya kay GL dahil di ko alam yung binanat niya pwede ko bang sabihin na tangina hindi ko naman alam yun di ba parang ganun hindi mo siya pwedeng sabihin na ganun kung yung buong venue naintindihan nila. Ikaw lang yung hindi nakakaintindihan. Parang ganun. Kaya yun yung natutunan ko na kailangan mo pang palawakin talaga yung nalalaman mo. Pero Inumana ako yung SS ni Magina. yun, diba? Yun, hindi din talaga familiar. Ang alam ko sa mga SS, Mobile Legends, yan, Dota. Yan, hindi talaga familiar. Naglalaro sa console yun, mga ganun lang, madalas 2K, tas yung mga RPG, ganyan. Iyabang mo na lang yung vlogging mo sa farm. Tas nung bata, yun, SF, yun yung mga ko, mga nahapyawan. Dota, hindi talaga. Yun, katulad nga yun, hindi ko naman na-gets yung sa mga Dota, pero paano pala kung malakas din talaga yung ibig sabihin no? Kasi ako, pwede kong i-reference ko nga yung nire-reference ko nga yung The Boys, yung Breaking Bad na paano pagka winasa ko yung mukha mo parang Gustavo Fring, something like that. Ang ganda nun para sa akin kasi naiintindihan ko. Paano kung di nila naiintindihan, di ba? So kayo ba mga kuys, tingin nyo? Kung nirebat ba ni Rapian yung mga anime reference GL, tingin nyo mababawasan kaya ang lakas nun? At sa palagay nyo, ano kaya ang pagkakamali ni Saint Ice? At natalo siya kay Katana? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.